Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Melissa, 45 anyos, lokal na taga-Bais Negros Oriental. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari po mahigit 2 taon na ang nakararaan. Bali kasagsagan ng COVID-19 noon. Marahil sa panahon natin ngayon, mahirap nang paniwalaan ang salitang barang. Minsan kasi, hindi lamang sa pagsusuka ng kung ano-anong insekto o pagtubo ng sakit sa iba't ibang parte ng katawan na isasagawa ang pambabarang. May mga magagaling sa gawain ito kung saan kaya nilang bigyan ang taong kinamumuhian nila ng karamdaman na hindi napapagaling ng mga simpleng remedyo at gamot mula sa makabagong medisina. Ang nakakasindak pa, naaagnas na ang kanilang kalamnan kahit buhay pa ang kanilang katawan. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, sisimulan ko po sa mga panahong kabibili lamang namin ng malawak na lupain mula sa isang kakilala. Bilang mag-asawa, nakagawian na namin ng aking mister na pag-usapan ng mga bagay-bagay patungkol sa magiging pag-usad ng aming ikinabubuhay. May 3 kaming anak. Nasa kolehiyo ng isa, high school naman ang 2. Magastos magpaaral sa panahon ngayon. Kailangan talaga, todo kayod ang bawat magulang may pangsuporta lang sa pangangailangan ng aming mga anak. Natuwa ako nang makabili kami ng lupain sa isang kakilala. Ang lupain ito ay titulado, kaya hindi mahirap asikasuhin maging sa paglilipat ng pangalan. Bukod pa ron, may pinirmahan kaming kasunduan tungkol sa bentahan ng lupain, kaya nang mabayaran na namin ang mga kailangan bayaran, pinasimulan na ng aking mister ang pagpapatrabaho. Tubo ang aming pangunahing produkto sa Negros, kaya naman ito din ang aming pinagkukuhanan ng pangkabuhayan. Naging maayos ang una naming ani, nakapagtanim pa kami kaagad. Kung siswertihin ka nga naman, mahal, doble o triple ang kikitain natin sa pagkakataong ito. Talaga, mahal? Naku, siguradong makakapagsimula na tayo nito ng panibagong negosyo. Nagbibilang kami ng perang natanggap namin sa pinagbentahan ng aming pananim na tubo ng mga sandaling yon. Habang nagkakatuwaan kaming mag-anak, inanunsyo ni Andy na may sobra sa kinita namin. Tuwang ibinalita ko ito sa aking anak na si Lara. Anak, narinig mo yon? Sabi ng papa mo, mukhang mabibili na natin ang pangarap mong cellphone. Ano, kailan mo balak papuntahin ang papa mo sa bayan? Talaga, ma? Pa? Naku, sana po may malinaw na camera naman. Hindi po kasi ako makakapag-vlog ng maayos kapag malabo ang kami. Oo naman. Basta ang usapan natin, magtutulungan tayo dito sa bahay. Sasamahan mo ang mama mo palagi dito sa loob. Huwag na munang gagala, ha? Naglipa na ang sakit ngayon. Baka makasagap kayo ng bakterya. Kailangan namin ng mama mo ng katulong sa tubuhan. Alam mo naman na hindi natin ito pwedeng pabayaan. Opo, mama, papa. Hindi sa pagmamalaki, nakapag-harvest kami ng 10 truck ng tubo sa unang ani. Umaasa po ako na mas madadagdagan pa yun ngayon. Kada sumasahod po kasi kami, nagdadagdag kami ng punla ng tubo na may mas magandang klase para mas dumami ang aming pananim. Mas maraming ma-harvest, mas malaki ang perang matatanggap. Kahit ba taunan lang kaming nagkakapera, nagagamit namin ang aming sobrang halaga sa ibang bagay. Pinag-iisipan naming ipuhunan, ibili ng mga dagdag na kagamitan at nagbubukod din ng mga pang-tuition ng panganay ko sa kolehiyo. Nagagawa namin ito ng maayos dahil nagtutulungan kaming mag-anak. Sa katunayan yan, marami ang natutuwa sa amin. Huwaran daw kaming pamilya. Magandang gawing modelo sa bawat mamamayan sa aming bayan. Hindi kasi kami nagpapadaig sa anumang pagsubok na dumadating sa amin. Kaso nga lang minsan may mga problemang dumarating nang hindi namin inaasahan. Hapon yun nang umuwi si Lara galing sa pagkuha ng kanyang module sa eskwelahan. Humahangos ang dalagita. Nagtaka na lang ako kasi pagkapasok niya sa pinto, dumiretso siya kaagad sa kusina at kumuha ng tubig sa pitsyel. Marahas na uminom. Nilapitan ko siya. Napansin din kami ni Andy, kaya naman maging siya ay napalapit na din sa amin. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ka humahangos? Ma, alam niyo po bang pumanaw na po si Aling Lydia? Nakasalubong ko po ang ilan sa mga kaanak niya. Pupunta po sila sa bahay ng matanda. Ha? Sigurado ka? Ano naman daw ang sakit ni Aling Lydia?
Inatake daw po sa puso. Kung naagapan, baka po natulungan pa. Kaso lang, nag-iisa lang po siya sa bahay kaya hindi siya naisugod kaagad sa ospital. Ay, kawawa naman ang matanda. Mahirap nga naman talaga ang walang kasama. Baka naman anak nagbibiro lang sila. Sigurado po ako ma, nasa bahay nga niya yung nag-iisa niyang anak na babae. Mukhang galit, kausap yung ilang kapitbahay natin. Ganun ba? Kawawa naman si Aling Lydia. Sa bagay, una-unahan lang ang paglisan. May edad na si Aling Lydia at marami nang nararamdaman sa kanyang katawan, kaya hindi na ako magtataka kung hindi na niya kinayang sakit na meron siya. Hayaan mo, pupunta ako sa burol niya mamaya para makiramay. Pwede mo ba akong samahan, Andy? Oo naman mahal, sasamahan kita. Naging malapit na din sa atin si Aling Lydia. Tayo ang unang pinupuntahan ng ginang kapag may mga mahalaga siyang desisyon na gagawin Tinuring na din niya tayong mga anak. Ma, sasama din po ako sa inyo ni Papa. O siya, basta siguraduhin mo na may sinaing na tayo bago makaalis ha? Opo. Kinagabihan nga, sinamahan ako ng aking mag-ama sa bahay ng yumaong si Aling Lydia. Marami ng tao nang dumating kami roon. Binati ko ang ilan sa mga kapitbahay. Nakipag-usap at sumilip sa kabaong ni Aling Lydia. Nakita kong payapa na siya sa kanyang kinahihimlayan kaya sigurado ko masaya na siya sa kung saan man siya naroon ngayon. Nilapitan ko ang kanyang nag-iisang anak na si Auring. Hindi ko siya personal na kilala. Simula kasi nang mamulat ako sa lugar namin, wala na talaga si Auring dito sa aming lugar. Bali, hiwalay si Aling Lydia sa asawa niya at napunta sa poder ng ama si Auring. Ngayon lang naparito ang babae nang mamatay nga ang kanyang ina. Maganda si Auring kahit may edad na kagaya ko. Tahimik na babae, kumikibo lamang kapag tinatanong, may pagka-strikta. Gayunpaman, wala akong dapat na ikabahala sa paglapit sa kanya. Wala naman akong issue laban sa babae Tinapik ko ang kanyang balikat na ikinalingon niya sa akin. Nakikiramay kami sa pagkamatay ng nanay mo, Auring. Kilala mo ako? Ipinagtanong ko lang naman sa mga kamag-anak niyo ang pangalan mo. Ngayon ka lang kasi namin nakita . Ako nga pala si Melissa. Pamilyar sa akin ang pangalan mo. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ang nakabili sa lupang ibinenta ng aking ina? Ah, oo, kami nga. Tumango lang si Auring kahit gusto kong magtanong kung bakit. Naisip ko, wala naman yata sa lugar na pag-usapan namin ang tungkol sa lupaing nabili namin mula sa yumaong si Aling Lydia, lalo na at kamamatay lamang nito. Ang ginawa ko, nanatili na lamang ng ilang sandali at nakipag-usap ako sa iba pa naming kakilala. Naiilang kasi ako kay Auring. Pagsapit ng hating gabi, umuwi na kami ni Lara at Andy. Lumalamig na ang gabi, mahal. Hindi tayo pwedeng magpahamog. Tama ka, agahan na lang nating bumalik bukas. Mabuti na lang Sabado na kinaumagahan. Walang pasok ang mga bata sa online class nila. Makakasama din kami sa paghahatid sa namayapang ginang sa huli niyang hantungan. Hindi kasi naembalsamo ang katawan ni Aling Lydia kaya hindi na pwedeng patagalin pa. Dito sa bukid, hindi namin gaanong nabibigyang pansin ang tungkol sa pagpunta sa mga punerarya. Maliban sa magastos na, ay malayong-malayo na kami sa bayan na ang tanging sasakyang bumababa papuntang Bai City ay dadalawa lamang at tigi-isang trip pa sa umaga. Bukod pa ron, naka-lockdown ang buong syudad at pili lamang ang pinapayagang makaluwas ng bayan. Pagsapit nga ng umaga, naghanda na kami para makipaglibing. Kasama ko ulit ang aking asawa at anak. Hindi naman kami nagtagal lalo na't may mga gawain din sa bahay. Dito sa bukid, ibang klaseng pagpag ang ginagawa namin. Diretso uwi lang kami sa bahay. Bago pumasok, nagpapaabot kami ng abo mula sa lutuan. Sinasaboy namin ito sa paanan kung saan kami tatapak, tsaka kami tuluyang pumapasok sa bahay. Sa paraang ito, hindi makakapasok sa aming tahanan ng kaluluwa ng namayapa na at maghahanap na lang ng ibang lugar na mapaggagalaan. Naging maayos naman ang buo naming maghapon hanggang sa lumipas ulit ang 3 araw. Nagulat ako at nagtaka nang may magtao po sa labas ng bahay. Abala ako sa pagluluto noon kaya tinawag ko si Lara na nagsusuklay ng kanyang buhok habang nakaharap sa salamin. Anak, pakitingnan mo nga kung sino ang nasa labas. Saglit lang po, Ma. Naghintay nga ako hanggang sa bumalik si Lara at bumulong sa akin.
Ma, nasa labas po si Manang Auring. Ano raw bang kailangan niya? Hindi ko po alam pero kayo na po ang humarap ma. Malilate na ako sa klase namin. Si Papa daw po may inaasikaso sa likod. Sige, pagkatapos mo dyan magpahinga ka naman ha? Opo, dito na po muna ako sa kwarto. Ilang subjects lang naman ang pag-aaralan namin ngayon Wika ni Lara sabay halik sa aking pisngi. Bago siya tuluyang pumasok sa silid, pinapasok niya sa loob ng bahay namin si Auring at pinaupo sa sala kaya nang magtungo ako roon, nagkaharap kami kaagad. Magandang umaga, Melissa. Auring, napasyal ka. Oo mahalaga kasi ang pakay ko. Hindi na din ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto sana kitang kausapin tungkol sa lupang binenta ni nanay sa inyong mag-asawa Napakunot ang aking noo. Kung ang sadya niya nga ay tungkol sa lupa, wala naman kaming dapat pang pag-usapan. Nakaproseso na sa opisina ng DAR o Department of Agriculture ang tungkol sa paglilipat ng pangalan ng titulo ng lupain mula kay Aling Lydia papunta sa amin. May deed of sale kami, mga pinirmahang kasunduan at may mga saksi pa sa ginawang bilihan at bayaran. Dala ng kinakabahan ako sa maaari niyang sabihin, tinawag ko ang aking mister at hinayaan namin siya na magsalita ng kaming mag-asawa mismo ang kaharap niya. Mahal, halika nga muna rito. May mahalaga raw kasing sasabihin sa atin si Auring Ha? Tungkol saan? Siya na lang ang tatanungin natin. Magkasama kami ni Andy na bumalik sa sala kung saan naghihintay si Auring. Nagsalita siya kaagad pagkaupo naming mag-asawa. Alam niyo kasi, naging padalos-dalos si nanay sa pagbebenta ng lupain niya. Hindi man lang niya iniisip na may anak siyang nangangailangan nun kagaya ko. Dahil naibenta niya ito sa inyo. Narito sana ako para maayos na makipag-usap Gusto ko sanang bawiin ang lupain ng nanay ko. Nagpanting ang aking tenga sa narinig ko. Bakit niya babawiin ang isang bagay na simula nang mapa sa amin ay wala naman siyang kinalaman? Tsaka desisyon ng kanyang ina na ibenta ang lupaing pagmamayari niya. Walang magagawa ang anak kung hindi naman siya binigyan ng mana. Kailangan niyang irespeto ang nais ng matanda. Tumayo ako at tiningnan siya. Sinubukan akong pigilan ni Andy pero nakalusot pa din ang mga katagang gusto kong pakawalan. Teka lang, mahal. Ganun na lang ba yun? Matapos naming gawing productive ang lupang matagal ng bakante, babawiin mo na lang kahit nakapangalan na sa amin ang mga papeles nito? Auring, pasensya na, pero hindi ka namin mapagbibigyan. Masyado nang mahaba ang proseso na hinintay namin. Malaki na ang aming ginastos. Hindi kami bata para basta nalang abutan ng candy at babawiin din pagkatapos. Diretsahan kong sabi. Alam kong sumama ang loob niya pero wala akong pakialam. Sumusunod lang kami ng aking asawa sa pinirmahan naming kasunduan. Marami na kaming nagawang sakripisyo at isang kalokohan ang nais na mangyari ng babaeng kaharap namin ngayon. Kaso lang, mapilit si Auring. Tumayo din siya at tinaasan na din kami ng boses. Oo, ganun lang yon. Alam niyo kung bakit? Nagkamali kayo sa pagbili ng lupain namin. Matanda na ang nagbenta. Porke alam niyong hindi na kaya ni nanay na trabahuhin ang lupa niya, binili niyo naman kagad. Inabuso niyo ang nanay ko Sinamantalin niyo ang pangangailangan niya ng pera. Oo naman, sinamantala namin ang pangangailangan niya ng pera. Naghahanap din kami ng ikabubuhay, kagaya ng nanay mo, Auring. Ilang taon na ba siyang nag-iisa sa bahay niya? Siguro nga buong buhay na niya, wala na siyang kasama. Bakit nung mga panahong kailangan niya ng pera, nung nauubusan na siya ng pagkain, pinadalhan mo ba? Kinumusta mo ba kung ayos lang siya? Kung nagkakasakit ba siya? Plastic ka rin Kung hindi nga lang namatay ang nanay mo, hindi ka rin namin makikilala Para sa kaalaman mo lang, Auring si Aling Lydia ang kusang lumapit sa amin para ibenta ang lupain niya. Hindi kami ang nag-alok sa kanya. Singhal ko na ikinagulat niya maging ng aking asawa. Sinigurado ko na hindi na sila makakasingit sa sasabihin ko. Alam ng lahat na maldita ako, pero lumalabas lang yun kapag nauunahan ako. Sa puntong yon, hindi ko na kayang maging magiliw sa kanya. Tutal naman, pagkailang talaga ang first impression ko sa kanya. Mukhang maangas ka magsalita, Melissa. Oy, sandali lang. Huwag kayong magtalo rito. Ikaw, Auring, konting respeto naman sa may bahay ko. Baka nakakalimutan mo, nasa baluarte ka namin ngayon.
Ipinaglalaban ko lang ang karapatan namin, Auring. Kung ikaw ang nasa lugar namin, sigurado naman ako na gagawin mo din ang lahat. Huwag lang matapakan ng ibang pagkatao mo, hindi ba? Kaya pakiusap lang, kung wala ka nang sasabihin pa, makakaalis ka na. Nasa online class ang aking anak at naririnig ng buong klase niya ang pag-uusap natin. Wika ko sa kanya na may pinalidad sa aking tinig. Mula noon, nagkaroon na ng silent war sa pagitan namin ni Auring. Wala din kasi siyang nagawa sa pagnanais niyang mabawi ang lupain. Hindi ako pumayag. Lalong hindi na magbabago ang isipan ko. Lumipas ang maraming araw at nalaman namin na sa bahay na ni Aling Lydia nakatira si Auring. Hindi na siya umalis. Nagtaka ko kasi ang sabi ng mga kaanak nila, nasa Maynila ang buhay ng babae. Pero pinagtsatsagaan niya ang munting bahay at lote ng ginang na tanging naiwan na lamang sa kanya. Wala namang ginagawang negosyo si Auring. Sa tingin ko, marami siyang ipon kaya niya nagagawa ang lahat ng gusto niya. Okay na din ako doon as long as hindi niya ako pinapakialaman o ang lupain namin. Ilang buwan ulit ang lumipas, Disyembre na. Nagkasundo kaming mag-anak na magsimbang gabi. Malamig ang hangin kapag magpapasko na, kaya lumabas ako ng bahay ng naka-jacket. Kahit naka-lockdown, hindi ibig sabihin nun hindi na kami pwedeng lumabas. Iba naman ang bukid sa syudad. Kahit papaano, wala namang siksikan. Sariwa pa din ang hangin. Walking distance lang mula sa amin ang simbahan, kaya naglakad kami. Natatandaan ko, nakaangkla ako noon sa braso ni Lara. Wala namang gaanong poste sa kalsada, kaya may dala-dala kaming flashlight para magsilbing liwanag sa aming nilalakaran. Saktong napadaan kami sa dating tahanan ni Aling Lydia nang makita ko si Auring. Nakatayo ang babae sa harapan ng kanyang bahay. Nakangisi. Hindi ko ma-explain ang kabang nararamdaman ko kaya naman napahawak ako sa kamay ni Lara na napansin din pala ng anak ko. Ma, bakit kaya ang weirdo ni Manang Auring? Kita mo, para siyang sinasapian. Shh, huwag kang maingay, marinig tayo. Usap-usapan sa school na mambabarang daw po si Manang Auring. Kaya niyang manghipnotismo gamit lang ang mga mata. Lara, pupunta tayo sa simbahan ha. Hindi pa man tayo nakakadalo sa misa ay malaki na ang kasalanan mo. Tumigil ka na, hindi naman tayo inaano ng tao eh. Saktong pagkasabi ko noon, nagkatitigan kami ni Auring. Maya-maya pa, napakunot noo ako nang magsalita siya sa akin. Ang sexy mo naman, Melissa. Ngayon ko lang napagtanto na ang puti-puti mo rin pala. Tapos ang likuran mo, hulmang-hulma. Anya na labis kong ikinagulat. Hindi ko tuloy matansya kung bukal ba sa loob ang sinasabi niya o pinagtitripan lang ako. Hindi naman kami close at sa pagkakatanda ko, magkaaway kami nung huli siyang lumabas ng bahay ko. Mukhang mali ang unang impresyon ko sa kanya na tahimik at striktang babae, lalo na at pabago-bago ang kanyang reaksyon. Ngayon kasi, para naman siyang tuwang-tuwa. Hindi ko na lang siya pinansin, ni hindi ako gumanti ng pagpuri sa kanya dahil hindi naman ako plastic na tao. Basta pinalampas ko lang ang buong pangyayari na hindi ko siya kinakausap. Kita mo na ma, sabi ko po sa inyo weirdo talaga yan si Manang Auring. Isa na lang talaga, makukutusan ka na sa akin Gumagaya ka na dyan sa mga chismosa sa labas ha. Ma naman, ang brutal mo sa akin. Hindi mo ba ako mahal? Che, singhal ko sa kanya at nakipag-unahan pa ako sa aking anak na makipagtakbuhan papunta sa simbahan. Ganito talaga kami maglambingan ng aking anak na babae. Siya lang kasi ang madalas kong nakakasama kaya naman sobrang close namin sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Nagising ako isang umaga na mabigat na ang aking ulo. Ni hindi ako makapag-asikaso para sa agahan kaya nagtulong-tulong ang aking mga anak na magluto ng pagkain namin. Hindi ko maintindihan ang sakit na aking nararamdaman. Parang mabibiyak ang aking ulo. Pakiwari ko nga, may mga karayom na pa isa-isang tinutusok ang aking anit kaya naman nag-aalala na din sa akin ng mister ko at mga anak. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi mahal, parang mabibiyak ang ulo ko. Naku ma, uminom na po ba kayo ng gamot? Hindi pa mamaya na lang pagkakain ko iinom ako. Namumutla po kayo Huwag mo na akong pansinin ha. Siya may pasok ka pa, hindi ba? Hindi ka pa yata naliligo
Ma, nagpaalam na ako kay teacher. Hindi po ako mag-online ngayon. Babantayan ko po kayo. Tsaka wala na din kaming exams eh. Ang sabi lang ni ma'am, kukuha lang kami ng module sa Friday. Hindi po ba, pa? Tama si Lara, mahal. Hayaan mo na siyang bantayan ka at maghahanap muna ako ng gamot para sa'yo. Anak naman eh. Ikaw naman, mahal, kinukonsinti mo ang anak natin eh. Magtiwala ka kasi sa bunso natin. Hindi ba't mag-nurse siya? Mama, okay na po yun. Sa akin po muna kayo makinig. Anak, hayaan mo na kasi kung magpahinga na lang ha. Pumasok ka na. Ako na po magbabantay sa inyo. Tsaka para namang lalabas talaga ako ng bahay. Sa screen lang ng phone lang naman ako nakaharap. Nakausap ko na po kasi si ma'am kaya wag na po kayong makulit. Pilit talaga ni Lara. Kapag ganyang desidido na siya sa kanyang gagawin, hindi ko na talaga makukumbinsi pa ang aking anak na sundin ang gusto ko. Kaya hinayaan ko na lang siya at nahiga ako sa kama. Alam ko naman na mamayang pag-uwi ni Andy, may dala na siyang gamot para sa akin. Kalaunan, nahimbing ako. Kahit sa aking pagtulog, ginagambala ako ng sakit ng aking ulo. Naglalakad pa raw ako sa lupaing binenta sa amin ni Aling Lydia nang lapitan ako ni Auring. Hindi raw siya nakasimangot sa aking panaginip. Sa katunayan, may dala siyang bandihado na may lamang umuusok na nilagang manok. Melissa, mabuti at nandito ka lang pala. Halika, may dala akong pagkain para sa'yo. Ano? Bakit mo ako bibigyan ng manok? Hindi naman tayo in good terms ah. Melissa, kalimutan mo na kasi ang hindi natin pagkakaintindihan. Matagal na yun eh. Hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa akin? Halika, subuan kita. Hindi raw ako umangal nang subuan niya nga ako. Ginamit pa niya ang mga kamay para himayin ang isang buong manok hanggang sa kakaunti na lamang ito. Nang maubos ko nga ang pagkain, nagising naman ako. Tanghali na at pinagpapawisan ako ng sobra. Parang totoong-totoo ang panaginip ko. Pagkatapos noon ay halos manlupaypay na ako. Ni hindi na ako makausap ng matino ng aking anak. Kaya naman natataranta niyang tinawag ang asawa kong tiyempo na kadarating lang din. May dala siyang gamot na binili mula sa butika sa baryo. Ito ang kadalasan kong iniinom sa tuwing may binat ako. Akala nga namin ganun lang ang nararamdaman ko. Pero yung ininom kong gamot, 30 minutes lang na tumalab. Nagsimula ulit akong atakihin ng sakit ng ulo and this time nagno-nosebleed na ako. Diyos ko ma, may dugo ang ilong mo. Pa, tulong po, si mama. Ha? Mahal, ano nangyari? Si mama, nagdurugo ang ilong niya. Kumalma ka anak. Ako nang bahala sa mama mo ha. Huwag ka nang mag-alala. Baka po kasi nabagok si mama pa. Wala naman akong natatandaan na nahulog ako o nabagok. Alam niyo naman na ingat ako sa bawat galaw ko dito sa bahay. Bakit po kayo nagkaganyan? Dadalhin na po ba kayo ni Papa sa ospital? Huwag niyo akong dadalhin sa ospital. Magiging okay din ako. Alam niyo naman na kahit ibang sakit ko, sasabihin kaagad ng mga doktor na may COVID ako. Pero ma, baka po kasi kung ano na yan eh. Huwag mo na ngayon anak, please. Kailangan ko lang magpahinga. Anak, halika na. Hayaan na muna natin ang mama mo. Wika ni Andy at iniwan na nga nila ako sa kwarto. Uminom ulit ako ng gamot. Nilinis ko ang aking ilong. Maya-maya pa, nararamdaman kong umiepekto na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata at muling sinubukan na matulog. Kung kailan malapit na akong mahimbing, tsaka naman ako nakaramdam ng pangangati ng balat. Dito na ako hindi mapakali. Literal na kinamot ko ang kate hanggang sa mawala ito. Pero naging kapalit nun ang pamumula naman. Nagsimula sa itsura na tila barashes hanggang sa magkaroon ng gasgas. Yung mga gasgas ay namaga hanggang sa nagkaroon ng hiwa, kaya naman kahit makating makati at gustong gusto ko ng kalmutin ay pinigilan ko ang aking sarili. Rubbing alcohol ang ginamit kong pananggala sa abala. Kaso lang, ang akala kong pamatay sa germs ay mas lalong lumala. Bawat sugat na nalikha ng aking pagkamot, naging mamasa-masa, maladkit at may amoy. Dito na ako naalarma. Kinikilabutan akong tinawag si Lara. Lara, anak! Anak! Halika nga muna rito! Humahangos naman kaagad na dumating si Lara. Ma, bakit po?
Anak, nasaan ang papa mo? Pakisabi sa kanya kailangan na naming magpa-check up. Hindi na maganda tong nararamdaman ko. Oo po, ma. Papa! Si mama! Bakit nagkakagulo kayo? Mahal, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Tulungan mo ko. Ana, teka lang at magbibihis ako. Lara, ihanda mo mga gamit ng mama mo. Opo, Papa! Dinala ako ng aking mister sa sentro sa baryo. Labis ko na lang talagang ipinagpapasalamat na may ganoon kaming facility dito sa probinsya. Kapag sa bayan kasi kami dumiretso, baka i-confine ako sa ospital lalo na at kasagsagan nun ang paglaganap ng COVID-19 sa buong bansa. Nagpa-check up kami para malaman kung ano nga bang nangyari sa akin. Wala naman kasi akong history ng allergy sa kahit na anong pagkain. Gayunpaman, binigyan ako ng antibiotics ng doktor. Aniya, marahil may pinahid akong lotion o kahit na anong oil na nakapag-trigger ng pangangati. Sa parting yun, inamin ko na may bagong biling lotion ako na ginagamit. Ngayon lang siguro nagkaroon ng side effects ang aking ginagamit. Yun nga lang, wala raw itong kinalaman sa matinding pananakit ng aking ulo. Niresetahan naman ako ng pain reliever bago kami nagpasyang pauwiin. Pagdating sa bahay, nag-aalalang sinalubong kami ni Lara. Kumustang check-up mo po, ma? Ayos lang naman, anak. Mabigat lang ang ulo ko, pero sana wag nang lumala. Maupo ka muna, mahal. Kukuha lang ako ng tubig. Salamat, mahal. Ma, alam niyo po ba, nagpunta si Manang Auring dito kanina. Hinahanap ka. Talaga? Ano raw ang kailangan? Hindi po sinabi, pero babalik daw siya mamaya. Tumango na lamang ako at pumasok na sa kwarto. Sumunod naman sa akin si Andy at inabutan ako ng tubig para uminom ng tabletang inireseta ng doktor. Kaiinom ko lang ng gamot pero yung ulo ko parang mabibiyak na naman. Hindi ko tuloy alam kung paano ba ang gagawin para mapakalma ang kirot. Nagsisimula na din akong mahilo kapag nanatiling nakatayo o nakaupo. Kailangan talaga humiga ako. Kinahaponan, dumating nga si Auring. May dala siyang kung anong mainit na pagkain na nakalagay sa bandehado. Melissa, may dala ako para sa'yo. Nagtaka ako, hindi kami malapit ni Auring. Wala ding dahilan para makipagkaibigan ako sa kanya, lalo na't alam kong pinag-iinteresan niya ang lupa namin. Kaya pinrangka ko kaagad ang babae. Teka nga lang, Auring, bakit umaasta kang malapit sa akin? Wala lang, naisip ko. Nakakapagod kasi mabuhay sa mundo ng may taong hindi kasundo. At saka wala naman sigurong masama sa ginagawa ko, hindi ba? Sa ibang tao wala, pero kung nanggaling sa'yo, duda ko riyan. Hindi ako plastic na tao, Auring. Hindi ako ang tipo na mamimilit at pagsisiksikan ng sarili ko, magustuhan lang ng lahat. Sus, ang dami mo namang sinabi. Hinatdan lang naman kita ng pansit. Birthday ko kasi ngayon eh. Wala akong kasalo kaya naisip kong mamigay na lang. Tsaka hindi lang naman ikaw ang dinalhan ko eh. Ibang kapitbahay din natin. Hindi na ako nakasagot sa kanyang sinabi. Ayokong magduda pero mabigat ang loob ko sa kanya. Tahimik ko na lang na tinanggap ang binigay niya pero tumanggi na akong makipag-usap pa ng mas matagal. Mabuti na lang, umalis din siya kaagad. Nang mag-isa na lang ako sa kwarto, pinagmasdan ko ang pansit na niluto niya. Mukhang masarap. Dala ng hindi ako nakakain ng maayos kaninang umaga, nilantakan ko na ang pagkain ng walang nakatingin sa akin. Nabusog naman ako at nakontento sa lasa. Pero kung alam ko lang, sana pala hindi ko na kinain ang putahing yun. Sana hindi na ako tumanggap ng kahit na ano mula kay Auring. Isang linggo lang ang lumipas, mas lumala ang aking kalagayan. Madalas akong magsuka, mahilo, sumasabay pa ang pangangati ng balat ko. Lalong napagtanto ko na may kung anong kakaiba nga sa akin nang maramdaman kong tila may insektong gumagapang sa loob ng tenga ko at doon na nananatili. Halos hindi na ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Balisa ako at hindi mapakali. Sobrang laki na ng aking ipinagbago simula noon. Namayat ako, namumutla, walang ganang kumain. Wala akong ginagawa sa loob ng bahay pero pagod na pagod ako. Tuloy, nagiging madalas ang pagliban ni Lara sa online class. Anak, bakit hindi ka na naman pumasok?
Gusto ko lang po kayong bantayan eh. Pero anak, nagpaalam naman po ako sa teacher, ma. Siyempre po mas mahalaga ka kaysa sa ibang bagay. Maliban pa dun, hindi rin naman ako makakapag-concentrate sa klase dahil nasa inyo po ang isipan ko. Napangiti ako at niyakap ko ang aking anak. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong kabutihan at binigyan ako ng mababait na supling. Ang aking anak na lalaki, madalas tumawag. Kinakamusta ang aking kalagayan. Nakastay siya ngayon sa boarding house sa Dumaguete dahil hindi na siya nakaabot sa mabilisang biyahe nang mag-lockdown ang syudad. Ang isa pang kuya ni Lara, inabala naman ang sarili sa pag-aasikaso ng aming tubuhan. Siya ang naging katulong ng aking asawa para huwag mapabayaan ang taniman. Isang araw, natuwa kami ng mga nakang alaga naming baboy. Nasa 14 ang biik nito kaya naman kailangan naming asikasuhin sa pagkain. Dahil may sakit ako, si Mister na muna ang nag-alaga. Nagbibigay ng pagkain at naglilinis ng kulungan. Kaso lang, hindi maiiwasang may mahahalagang lakad siya na kailangang puntahan. Kami ulit ni Lara ang naiwan sa bahay. Kahit nanghihina, pinipilit ko ang aking sarili na kumilos. Anak, nabigyan mo na ba ng pagkain ang inahing baboy? Opo ma, nabigyan ko na po. Pahinga na lang po kayo doon. Sasaglit po muna ako sa group chat namin. Tumango ako at naupo sa sala. Nakasandal lang ako sa dingding nang may mataan akong anino sa may nakaawang naming main door. Kinabahan ako. Sinubukang silipin kung sino ang naroon. Kaso lang, wala namang tao. Sino yan? Melissa, kumusta? Napatalon ako sa gulat nang makita ang biglaang paglapit sa akin ni Auring. Tinititig-titigan niya ako. Siya pala ang anino na natatanaw ko sa labas. Anong ginagawa mo rito? Eto naman parang hindi tayo magkapit-bahay niyan eh. Chill ka lang. Wala akong panahon makipaglokohan sa'yo. Pwede ba umuwi ka na? Teka, mukhang namayat ka, Melissa. At nanlalalim ang mga mata mo. Ano bang nangyari sa'yo? May dinaramdam ka, no? Aniya na mas ikinasakit ng aking ulo. Buti na lang, lumabas ng kwarto si Lara at naabutan niya si Auring. Kita niya sa aking muka ang pagdurusa, kaya naman siya na ang kumausap sa babae. Manang Auring, pasensya na po ha. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ni mama eh. Baka po pwedeng tsaka nyo na po siya kausapin. Ang arte nyo naman, para sandali lang eh. Hindi pa po kasi kaya ni mama na makipag-usap eh. Sana naman makaintindi kayo. Tinaliman niya kami ng tingin. Alam kong hindi niya nagustuhan ang ginawa ng anak ko na pagtataboy sa kanya. Kaso lang hindi ko mapigilan si Lara. Nang makaalis nga ang babae, kaagad niyang sinara ang pinto. Ayos lang po ba kayo, ma? Ayos lang ako, anak. Salamat. Alam niyo po, ma, nagdududa ako kay Manang Auring. Magpatingin na po kaya kayo sa manggagamot. Yung mga mananambal lang, kasi po ilang tableta na ang nabili ni Papa, hindi naman kayo gumagaling. Feeling ko kahit ang doktor, hindi matatanggal yung karamdaman niyo. Napansin ko nga eh. Sa tingin mo ba, alam ng mga kapitbahay natin ang nangyayari sa akin? May mga nagtatanong po, pero sinasabi lang namin ni Kuya, may mahalaga kayong ginagawa. Maraming salamat sa pagtatakip niyo sa akin, anak ha. Bilib talaga ako sa iyo. Napaka-advance mong mag-isip. Binilin po kayo sa akin ni Papa, kaya kailangan ko kayong asikasuhin, ma. Tsaka wala naman po akong ginagawa eh. Alangan naman pong hayaan ko na lang kayong api-apihin ng kung sino lang. Sambit ni Lara. Nang mga sandaling yun, gusto ko nang umiyak ng matindi. Todo alaga sa akin ang aking mga anak at asawa, pero hindi ako naging totoo sa kanila. Hindi nila alam na bukod sa sakit sa ulo at pangangati, may iba pa akong nararamdaman. Minsan akong nagsuka ng napakaraming bagay na hindi ko akalaing lalabas sa bibig ko kagaya ng dahon. Kung minsan, nagsusuka ako ng dugo na may halong buhangin. Wala akong sinabi sa kanila dahil ayaw kong mag-alala sila. Kaso lang, wala nga yatang lihim na hindi masisiwalat. Lalabas din ang tinatago ko pagdating ng tamang tiyempo. Lalo na at isang araw, sa kalagitnaan ng aking pagsusuka, kasama ko ang aking asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Iling lang ang isinagot ko sa kanya.
Sobrang hirap na ako. Ni hindi ako makalabas ng bakuran man lang dahil sa labis na panghihina ng aking mga binti. Ang nakapagpataranta kay Andy ay nang makita niyang dugo naman ang sinusuka ko pero may napasamang iilang durog na uod. Diyos ko, saan galing ang mga ito, mahal? Hindi ko alam, mahal, pero hindi ko na kaya. Hirap na ako. Kailangan na kitang dalhin sa manggagamot. Kailangan malaman na natin ang totoong nangyayari sa'yo. Nanginginig niyang sambit. Napatango na lamang ako at pinakinggan siya habang tinatawag si Lara. Ang dalaga ko namang anak kay bilis na nakarating. Papa, bakit po? Maiwan ka muna dito sa bahay, ha? Dadalhin ko na sa manggagamot ang mama mo. Mag-iingat po kayo, Papa. Dinala ako ni Andy sa manggagamot na kakilala niya. Tinawas at binigyan ng langis na pwede ko raw ipahid sa apektadong parte ng aking katawan, lalo na sa pangangati. Akala ko gagaling na ako ng tuluyan, pero sa bawat pagkakataong nakakauwi na kami sa bahay ay umaatake ulit ang aking karamdaman. Minsan, nahuhuli na ako ni Andy na umiiyak sa hindi maipaliwanag na sakit na aking nararamdaman. Mahal, nag-aalala na ako sa'yo. Ano ba talagang nararamdaman mo? Hindi ko na alam, mahal. Ako man naguguluhan na din. Nandidiri na ako sa bawat bagay na naisusuka ko. Huwag kang mag-alala. Hahanap ulit tayo ng ibang manggagamot. Naging masigasig kaming mag-asawa sa paghahanap ng manggagamot na pwedeng makapagpagaling sa aking karamdaman. Kapag lumalabas ako ng bahay, patago, balot na balot ang katawan. Halos hindi na nga ako nagpapakita sa aming mga kakilala eh. Ayaw kong malaman nila na malubha ako dahil baka pagchismisan na naman ako. Nakakarating na kami sa malalayong barangay para lang makahanap ng taong matutukoy ang sakit ko. Pero isa sa mga kapitbahay namin ang nagduda. Anak ko mismo ang kinausap niya. Nang makauwi nga kami ni Andy mula sa malayong paglalakbay, sinalubong kami ni Lara. Ma, nakausap ko po pala ang kapitbahay natin. Sabi niya, kung naghahanap daw tayo ng manggagamot, wag na daw po tayong lumayo. Bakit alam ba nila, anak? Hindi naman po. Kahit daw ilihim ko sa kanila, nababasa daw nila ang kilos natin. Pero wala naman daw po tayong dapat na ipag-alala. Hindi nila ipapaalam sa ibang nangyayari sa inyo. Salamat naman kung ganon. Sino bang manggagamot na sinasabi nila, anak? Si Mang Doming po. Lihim lang po pala ang pagiging albularyo niya. Kakaunti lang po ang nakakaalam. Nagkatinginan kami ni Andy. Kilala si Mang Doming sa aming lugar bilang normal na manghihilot lang ng pilay. Nang malaman namin ang tungkol sa panggagamot niya, nagliwanag ang aking muka. Maaga pa naman at kailangan ko na talagang makahanap ng resulta. Kaya naman niyaya ko kaagad ang asawa ko na umalis. Hindi naman kalayuan ang bahay ng lalaki. Ilang bloke lang mula sa amin. Pagdating namin sa bahay nila, nakatanaw na sa may pinto ang matanda. Tuloy kayo, Melissa. Inaasahan ko kayo na darating ngayon. Ha? Talaga ho? Alam ko kung ano ang kailangan nyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Gagaling ka, Iya. Heto, tanggapin mo. Isuot mo yan at wag na wag mong huhubarin. Iniabot niya sa akin ang isang pulseras. Nagulat ako sa bilis niyang umasikaso sa amin. Ni hindi pa nga kami nagsasambit ng tao po, pinapasok na niya kami. Wala pa man akong nasasabi sa aking sitwasyon, may ibinigay na siya kaagad sa akin. Mang Doming, tungkol po sana sa nararamdaman ko. Teka, huwag kang maingay. Kahit saan ka magpunta, naririnig niya ang sinasabi mo. Hayaan mo ako nang pumunta sa bahay niyo. May mga gagawin lang muna ako rito, pwede ba? Ay sige na, mauna na kayo. Susunod ako. Sige po. Nagtataka man sa kinikilos ni Mang Doming, wala kaming nagawa ni Andy kundi ang sumunod. Suot ang pulseras ay umuwi kami sa bahay at tahimik na naghintay sa kanya sa loob. Sa sala, panay ang dungaw ko sa may bintana. May napapansin akong bulto ng kunsinong babae sa likod ng malaking puno ng sampalok sa tapat ng aming tahanan. Parang kami ang sinisilip. Bigla kasing nagtatago kapag tinitignan ko. Wala noon ang mga bata.
Pagdating kasi namin kanina, nagpaalam si Lara na magpapasama sa kuya niya na kukuha ng module. Nakamotor sila kaya alam kong hindi si Lara ang nasa likod ng nasabing puno. Mahal, nakikita mo ba yung aninong nasa tapat? Oo, mahal. Sino kaya yan? Kanina ko pa nga napapansin kinikilabutan ako sa kanya. Gusto mo lapitan ko? Sa labis naming pagkagulat, nagsalita na si Mang Domeng sa may pinto. Bigla siyang sumabat sa usapan naming mag-asawa. Huwag ninyong lalapitan ng babae. Tuloy ho kayo, Mang Domeng. Salamat. Nagpresinta si Andy na ipaghanda kami ng makakain. Siya ang tumao sa kusina. Kilala naman namin ng matanda, kaya kampante ako na kausapin siya ng kaming dalawa lang. Nagulat ako nang maglabas ng tila lalagyan ng Vicks Vaporub si Mang Domeng sa kanyang dalang bag. Tinanggal ang takip nun at pinahira ng aking noo, palad at likod pati na talampakan. Habang ginagawa niya yun, panay ang usal niya ng mga katagang hindi ko matukoy kung anong klaseng lengguwahe. May inilabas siyang itlog at bato. Ipinuwesto ito sa sahig kung saan hindi matatamaan ng liwanag. Nagulat ako nang bitiwan niya ang itlog sa gitna ng bato at hindi man lang ito gumulong para mahulog. Maya-maya pa, may garapon na naman siyang inilabas at dinasalan din. Ilang sandali pa, tinapat niya yon sa akin. Halos kilabutan ako nang makitang ibang muka ang refleksyong nakita ko doon imbis na muka ko ang aking dapat na masilayan. Kumpirmado. Binabarang ka, Iha. Seryoso po kayo? Idinaan ka sa usog na may kasamang pangangati. Ikaw naman nagpausog ka. Hindi mo siya ginantihan ng papuri, kaya mabilis kang natamaan ng bati niya. Alam mo bang linta ang ginamit niya para bigyan ka ng sakit? Yan ang dahilan kung bakit ka nagsusuka na may halong durog na uod. Diyos ko, ano pong dapat kong gawin? Saglit lang. Tumayo ang matanda at nanghingi ng baga kay Andy mula sa panggatong na naglalagablab sa apoy. Nilagay ito sa butas na kaldero at binuhusan ng langis at insenso. Sinadya ni Mang Domeng na mapausukan ako. Ilang sandali pa, ibinaba niya ang hawak at itinapat sa bibig ang kanyang hinlalaki, nilawayan ito at ipinahid sa aking noo. Puwera usog, puwera usog, puwera usog. Ibig niyo hong sabihin na usog ako? Oo, Iya. At hindi lang ito ang kaya niyang gawin. Kaya wag na wag kang tatanggap ng kahit na ano mula sa kanya. Pagkain o kagamitan. Mas lalong wag kang makikipaglapit sa kanya. Pwede kang kunan ng pawis o hibla ng buhok para gamitin niya ulit laban sa'yo. Halos takasan ako ng kaluluwa nang maalala ko ang pansit na binigay niya sa akin. Sa dami ba naman ang pwede kong kainin? Ang bigay pa talaga ni Auring? Humarap ako kay Mang Domeng at tumango. Naiintindihan ko po, pero matanong ko lang Mang Domeng, sino po bang nambarang sa akin? Isang babaeng dayo ang gumawa nun sa'yo, Iya. Malakas. Matindi ang galit at inggit laban sa'yo. Marami siyang paraan na pinaplano para saktan ka, kaya mag-iingat kayo. Ang pulseras na ibinigay ko, suot mo na ba? Wag na wag mong tatanggalin niya sa iyong palapulsuhan. Naiintindihan ko po. Tumango na lamang ako at nagpasalamat kay Mang Domeng. Hindi man niya pinangalanan ng taong gumamit ng itim na kapangyarihan sa akin, ay alam ko na kaagad kung sino siya. Si Auring. Siya lang naman ang babaeng dayo na basta nalang dumating sa aming lugar para bawiin ang lupain ng namayapa niyang ina. Nakaramdam ako ng galit. Matapang ako. Pero hindi ko kayang gawin ang ginawa niya sa akin. Nag-iisip ako kung paano siya makukumpronta. Pero natatakot ako na baka may iba na naman siyang gawin. Ang pinag-aalala ko pa, baka lang pagdiskitahan niya ang mga anak ko. Umalis na din si Mang Domeng pagkatapos niyang magbigay ng mga instruksyon sa akin. Hindi na siya kumain kahit naniyaya siya ni Andy sa kusina. Ako naman, nagpahinga muna sa kwarto para magamot ang pangangati ko gamit ang langis na binigay ng albularyo sa akin. Mabuti na lang, bumuti ang pakiramdam ko. Iba sa naramdaman ko kumpara noon sa ibang manggagamot kami lumapit. Masasabi ko na kahit anong gawing pag-uusog pa sa akin ni Auring, hindi na ako tinablan.
Inobserbahan ko ang aking sarili sa loob ng 2 linggo at sa tingin ko may mga pinagbago nga sa katawan ko. Nagkalaman ako ng konti at gumana ulit ang pagkain ko. Nanumbalik ng normal na kulay ng aking kutis. Hindi na nanlalalim ang aking mga mata. Nawala na ang pangangati. Medyo nanuyo na ang mga sugat. Maging si Lara ay tuwang-tuwa at hindi na raw magtatagal babalik na ako sa dating ako. Sa wakas, magaling na si Mama! Shh! Huwag kang maingay. May makakarinig sa'yo eh. Niyakap ko na lang ang aking anak. Pakiramdam ko para akong bagong isinilang. Magaan na magaan ang aking pakiramdam. Alam ko sa pagkakataong ito, magiging okay na ang lahat. Magagawa ko na ulit ang mga bagay na hindi ko nagawa noon. Lahat ng taong nakakasalubong ko sa kalsada ay binabati ko. Kaso lang, sa pagkakataong ito, biglang sumalubong sa akin si Auring. Aba, magaling ka na. Nagmamadali ako. Maghanap ka na lang ng ibang kausap. Yabang mo naman, Melissa. Para binabati lang kita. Sino palang gumamot sa'yo? Bakit alam mong nagkasakit ako? May ginagawa ka bang kababalaghan na hindi ko alam? Aba, wala akong ginagawa sa'yo, no? Nalaman ko lang ang sitwasyon mo kasi sinabi sa akin ng anak mo. Wala akong pinagsabihan tungkol sa naging karamdaman ko. Pero tila ba alam na alam ni Auring ang lahat ng detalye tungkol sa nangyari sa akin. Palibhasa, siya naman ang alam kong nagbigay ng karamdaman sa akin at wala nang iba pa. Dala ng hindi ko pa nakakalimutan ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin nung mga nakaraang buwan, hindi na ako nakapagtimpi pa. Marahas kong tinulak si Auring na ikinagulat din niya. Alam ko ang ginawa mo, babae. Binarang mo ko. Kaya huwag kang pakakasiguro na mananahimik lang ako sa lahat ng pinagdusahan ko. O baka namang gusto mong ipagkalat ko sa lahat ng tao yang sikreto mo nang kuyugin ka naman ng mga tao. Masama ang mambintang ha. Wala akong ginagawa sa'yo. Kapag kaharap nga ako, wala. Pero kapag nakatalikod ako, may ginagawa ka. Tapos ngayon nagmamaang-maangan ka? Ha, ang kapal ng mukha mo. Dala ng bugso ng aking damdamin, hindi ko na nagawa pang kumalma. Iniangat ko ang aking kanang kamay at sinampal siya ng pagkalakas-lakas. Nagulat si Auring sa aking ginawa. Gayunpaman, hindi ako nakaramdam ng pagkakonsensya. Nagpambuno na nga kami ng tuluyan sa tabi ng kalsada nang gumanti ng pananakit sa akin si Auring. Hayop ka? Nananakit ka talaga? Ikaw ang hayop, haliparot ka, inggitera, walang magawa sa buhay. Mayaman ako, wala akong dapat na ikainggit sa'yo. Ah, talaga? Bakit babawiin mo ang lupa namin? Wala ka nang pakialam pa doon. Anak ako, malaki ang pakialam ko. Pero hindi na nga yun sa'yo, kung hindi ka ba naman gaga? Halos hindi na nga mapuknat ang kalmot, hilahan ng buhok at sampalan habang salitan lang kami sa pagkakasakitan. Hindi talaga ako pumayag na madaganan niya ako, kaya naman pumulot ako ng buhangin at sinaboy ko sa mga mata niya. Ah! Hayop ka, Melissa! Ang mata ko! Yan ang dapat sa mga mambabarang na kagaya mo. Sana mabulag ka na. Sinira mo ang buhay ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Bakit? Sa akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ha, nagkakamali ka. Tangkang ibabagsak ko na ang nadampot kong bato sa ulo niya nang humahangos na inawat kami ni Andy. Bakas ang gulat at sindak sa kanyang muka nang makita ang ginawa namin ni Auring. Mahal, ano ba naman to? Bakit kayo nagsasabunutan? Pinagtitinginan na kayo, hindi pa rin kayo nagpapaawat? Hindi ba kayo nahihiya? Aniya kaya napatingin ako sa paligid. Marami ng tao ang nakikiusyoso sa amin. Taas noo akong tumayo at sinamaan si Auring ng tingin. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa ginawa mo. Sa katunayan, kulang pang ang ganti ang pagsabunot ko eh. Ayos lang, Melissa. Bakit? Sa akala mo ba, mananahimik lang din ako? Masaya akong magkaroon ng kalaban na gumaganti. Ngumisi ng kay Rimarim si Auring. Hindi ko alam kung bakit nagmumukha na siyang demonyo habang nakatingin sa akin at natutuwa. Dinuro ko siya para mabawasan ng konti ang aking kaba. Subukan mo. Kapag may nangyaring hindi maganda sa akin, huwag mo nang aasahan na magiging tahimik pa ang buhay mo. Tama na, mahal. May nakapagsumbong na kay chairman.
Baka mapabarangay ka pa. Awat sa akin ni Andy. Magkaagapay kaming pumasok sa bahay at binaliwala ang bulungan ng mga nakikipag-usyoso. Alam kong ayaw ng aking asawa na makita kaming nakikipag-away ng mga kapamilya niya sa labas ng bahay. Pero hindi ko na talaga maawat ang sarili ko. Feeling ko, napaka-unfair kung hindi ko mapagbubuhatan ng kamay ang sino mang nais na tumira sa akin ng patalikod. Bakit ba kasi kailangan akong idaan sa barang? Kung hinayaan niya ako makipagbasag ulo na lang sa kanya noon pa lang, siguradong masasabi ko na patas naman ang laban. Mahal, hindi mo dapat pinatulan si Auring. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang siyang kutsain ako? Hindi naman pwede yon. Pero hindi pa rin magandang tignan na nakikipag-away ka, mahal. Baka makita ka ng mga anak natin. Ano na lang ang sasabihin nila? Ayokong umabot sa puntong gagayahin nila ang mga pagkakamali natin dahil sa akala nila yun ang tama. Pwede naman nating kalmahan lang, di ba? Palamigin natin ang sitwasyon. Pasensya na, mahal. Nadala lang ako ng sitwasyon. Pakiramdam ko kasi pinagtatawanan niya ako kapag hindi ako nakatingin. Parang malaki na ang lamang niya sa akin at hindi ko matanggap na pinagkakatuwaan niya lang ako. Lahat naman kasi ng ginagawa ng isang tao, may kapalit yan, mahal. Kung nakagawa tayo ng masama sa kapwa, asahan nating masama din ang balik nun sa atin. Pero kung hahayaan natin siya na sirain tayo, wag na nating patulan. Siya pa din na magdurusa sa epekto ng kanyang ginawa. Huwag kang bababa sa level ng tinuturing mong kaaway. Niyakap ko si Andy at nagpasalamat. Alam kong tama naman siya eh. Masyado lang akong naapektuhan ng init ng ulo ko kanina. Umaasa ako na magiging okay din ang lahat. Matuling lumipas ang ilang buwan. Kasabay ng pagsusumikap kong makalimutan ang ginawa ni Auring ay ang pagsisipag naming mag-asawa sa tubuhan. Hindi ko na siya pinapansin. Kahit na palagi ko siyang nakakasalubong, wala na akong sinasabing kung ano laban sa kanya. Kaso lang, nakakairita din ang ginagawa niyang pagtitig sa akin. Hindi siya maawat sa katitingin na para bang ginagawaran niya ako ng sumpa. Isang araw, nagsasampay ako ng nilabhang kong damit sa labas nang matanaw ko na naman siyang nakatayo sa tapat na kalsada at pinagmamasdan ako. Ano na naman kaya ang gagawin niya? Ay, bakit ko ba siya iniisip? Hindi na niya ako masasaktan pa. Matagal ko na siyang kinalimutan at hindi na dapat alalahanin pa. Wika ko sa aking sarili. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa hanggang sa mapansin ko na lang si Auring na may hawak ng maliit na laruan. Sa tingin ko ay manika. Binubulungan niya yon kaya naman napailing ako. Akala ko nababaliw ng babae. Ang kaso lang, kasabay ng kung anong ginagawa niya sa manika, napapairi akong bigla sa labis na sakit. Pakiramdam ko may sumasaksak sa aking kalamnan kahit wala naman. Sunod-sunod yun, mula ulo hanggang paa. Hindi ko natiis ang sakit kaya naman napasalampak ako ng upo sa lupa. Kinakabahan na ako. Wala pa naman si Andy sa bahay dahil may importanteng lakad ang asawa ko. Ang dalawang anak ko naman wala rin dahil nasa eskwelahan. Medyo lumuluwag na kasi noon ang pandemya kaya kahit papaano nakakapunta na ang mga bata sa paaralan para mas makausap ng masinsinan ng mga guro nila. Hintakot na gumapang ako hanggang sa makarating sa pinto pero hindi ko inaasahan na tatawid pa pala si Auring at dudungaw sa bakuran namin. Sige Melissa, gapang! Yan lang naman ang kaya ng mga mahihinang nilalang na kagaya mo eh. Ang gumapang at humalik sa lupa. Hayop ka, Auring. Wala kang kasing sama. Kapag ako nakaligtas sa kagagawan mong ito, papatayin kita. Ay, takot na takot ako. Kutsa niya sa akin. Gusto ko siyang patulan ng mga sandaling yon, pero hindi ko kaya. Pinagtawanan lang niya ako hanggang sa paulit-ulit niyang tinutusok ng karayom ang manika. Sinasadya niya itong ipakita sa akin. Hindi ko na maatim na indahin pa ang kirot kaya naman nakiramdam na lang ako sa tibok ng aking puso. Nanlalabo na rin ang aking paningin. Maya-maya pa, nanghihinang ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal akong nakapikit. Ang alam ko lang, nagising na akong nakahiga sa kama at binabantayan ni Lara. Mama, kamusta na po ang pakiramdam niyo?
Masakit ang ulo ko, anak. Ano bang nangyari? Naabutan po namin kayong nakahiga na sa lupa, kaya humingi po kami ng tulong sa mga kapitbahay para maipasok po kayo dito sa kwarto. Nasaan ang papa mo? Kadarating lang po ni Papa. Nasa kusina po siya. Kausap si Mang Domeng. Bumangon ako nang marinig ang pangalan ng albularyo. Kailangan kong sabihin sa kanya ang ginawa sa akin ni Auring, ang demonyang babaeng muntik nang pumatay sa akin kanina. Teka lang ma, dahan-dahan lang po. Baka po mabinat kayo. Ayos lang ako anak, kaya ko. Tuluyan na nga akong nakatayo at nakalabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina. Mang Domeng, salamat at nandito kayo. Kinausap ko ang asawa mo, Iha. Sinabi ko sa kanya tungkol sa pangontra. Dahan-dahan na naman itong natitibag. Kailangan nating gumawa ng bago. Si Auring, nakita ko siyang may bitbit na manika. Hindi ko alam kung anong binabalak niya pero kinakabahan ako. Alam ko ang klase ng manika na naihahasik ng mambabarang Iha. Huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para matigil si Auring sa kasamaan niya. Puno ng pag-aalala na napayakap ako kay Andy. Hindi ko maiwaglit sa isipan ang takot na hatid ng ginawa sa akin ni Auring. Malinaw na gusto niya akong patayin. Pero sa puntong ito, hindi ko naman siya magagawang ipapulis. Baka ako pang mapagkamalang baliw. Walang maniniwala sa akin kapag sinabi kong mambabarang si Auring na ilang beses na niya akong sinaktan. Oras lang ang lumipas nang magsisigaw ako sa sakit ng aking tiyan. Gayon na lang ang pagkataranta ng buo kong pamilya nang makita ang naging sitwasyon ko. Lumolobo ang tiyan ko sa bawat sandaling napapansin ko ito. Napaiyak ako sa labis na takot. Iba ang nararamdaman ko sa loob ng aking katawan. Parang may nagsisigalawang nilalang sa aking tiyan na hindi ko mawari kung ano. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sinikap kong tatagan ang aking sarili. Dahil dito, naging mas malalim at malawak pa ang pananampalataya ko sa Panginoon. Iyak na lang ng iyak sina Lara at Andy dahil sa naging sitwasyon ko. Gusto nilang sugurin si Auring, pero sa mga oras na yon, walang nakakaalam kung nasa ng babae. Literal na niya kaming pinagtataguan. Ako man ay natatakot, pero wala akong balak na isuko ang buhay ko sa kadiliman. Siguro, humahalakhak na ngayon si Auring dahil nababalitaan niyang nangyayari sa akin. Gayunpaman, nakikita kong ginagawa ni Mang Domeng ang lahat, mapagaling lamang ako. Papa, gagaling pa po ba si Mama? Bakit parang mas bumibilis ang paglaki ng tiyan niya? Teka, magdasal na lang tayo anak. Hindi pa babayaan ng Panginoon ang mama mo. Naririnig kong wika ng aking mag-ama. Nakahawak din sila sa aking kamay at nararamdaman ko ang panginginig nila. Mangiyak-ngiyak na pumikit ako at nagdasal. Naririnig ko ang pag-usal ni Mang Domeng ng mga ritual. Maya-maya lang, naramdaman kong pinahiran na ng matanda ng langis ang aking tiyan. Halos mamatay ako sa sakit habang ginagawa niya yun. Pakiwari ko, may munting nilalang sa loob ng tiyan ko ang nagwawala ng sumayad ang langis niyang may ritual sa balat ko. Ilang sandali pa, malakas akong sumigaw. Kasabay ng pagsayaw-sayaw ni Mang Domeng habang pinapalo ako ng mga dahon na hawak niya. Unti-unti ko namang naramdaman ang pagliit ng tiyan ko. Tila lobo na dahan-dahang nauubusan ng hangin hanggang sa manumbalik sa dati. Dito na ako napahagulgol. Nararamdaman kong natatanggal na ang barang sa aking katawan. Ilang sandali pa, nagsalita si Mang Domeng. Nilubayan niya ang asawa mo, iho. Nagulat siya nang maramdamang bumabalik sa kanya ang barang. May nararamdaman na siya ngayon at doon siya nataranta. Hindi niya napaghandaan ang ginawa natin. Tukoy ng matanda kay Auring na siyang naglagay sa akin ng karamdaman. Ilang sandali pa, nagtubig ang aking likuran kung saan kagulat-gulat na lumitaw ang dalawang linta na hindi ko alam kung paano nakarating doon. Marahil ang mga yon ang nanggambala sa tiyan ko kaya lumobo at lumaki na parang puputok na. Napaiyak naman si Andy na kaagad lumapit sa akin at niyakap ako. Salamat Panginoon ko. Salamat niligtas niyo po ang asawa ko. Mahal, ligtas na ako. Lumiit na ang tiyan ko. Ibig sabihin, hindi siya nagtagumpay.
Mama, pinakinggan ni Papa Gad ang dasal natin. Hindi niya po tayo pinabayaan. Walang imposible sa kanya, anak. Lalo na kung mula sa puso ang pagdarasal natin sa kanya. Isa pa, wala namang masamang gawain na magtatagumpay laban sa kabutihan. Palagi mong tatandaan yan. Naging maayos naman ang pakiramdam ko ng gabing yon. Buong akala ko talaga mamamatay na ako. Mabuti na lang, hindi nataranta si Mang Domeng at talagang ginamot niya ako sa abot ng kanyang makakaya. 1 linggo lang akong nanatili sa kama. Pagkatapos, nagagawa ko na ulit na tumayo. Hindi ko kailanman inisip na mapupunta sa peligro ang aking buhay dala ng kasakiman ni Auring. Hindi ako sumuko. Sa halip, lumaban ako. Sa tuwing makikita ko si Auring na sobrang sama na ang tingin sa akin, hinahayaan ko lang siya. Nagdarasal ako para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Hindi ako papayag na saktan kami ng babaeng basta na lang darating sa buhay namin para guluhin ang aming mundo. Akala ko noon titigil na si Auring, pero may ginawa siya na hindi ko kailanman mapapalagpas. Yon ay nang maging ang anak kong si Lara ay idamay niya sa kanyang pinaggagawa. Nagising kami isang araw na may mga pakpak ng hindi namin kilalang insekto sa higaan ng aking anak. Ang sabi ni Lara, nagliliwanag raw ang mga yun sa dilim at tumatama sa kanyang balat. Kakaiba po ang nararamdaman ko kagabi, Mama. Hindi ako makatulog. Balisang-balisa po ako. Hindi ko naman kayo magawang gisingin kasi alam ko na kagagaling nyo lang din po sa tubuhan. Pero ang mga insekto, saan ang galing? Basta na lang po silang dumating dyan, Mama. Akala ko nga po alitap-tap eh. Diyos ko, masama ang kutob ko. Kailangan tong malaman ni Mang Domeng. Ipinaalam ko kaagad ang nangyari nang makapunta ako sa bahay ng albularyo. Nanlalaki din ang kanyang mga mata, puno ng pagkabahala. Mukhang hindi pa tapos ang mambabarang sa panggugulo sa inyo, Iya. Pati mga anak mo at asawa, balak niyang saktan. Para saan pa? Matagal na namin siyang iniwasan. Hindi na namin siya pinakikialaman. Tama ka. Pero ang mambabarang ay likas na masama, Melissa. Marami silang kayang gawin, makapaghiganti lang. Wala din silang pakialam, umabot pa sa taon ang kanilang paghihintay. Makaganti lang. Dapat ko na yatang sisihin ang aking sarili, Mang Domeng. Dahil sa katigasan ko ng ulo, pati anak ko, nagagawan na ni Auring ng masama. Hindi ako papayag na ipahamak niya pati ang anak ko. Wala kang kasalanan, Melissa. Ang pagkakamali ni Auring, masyado siyang nakampante sa kanyang kakayahan kaya nagagawa niyang mga abuso ng tao. Kung tutusin, sa inyo na ang lupang pilit niyang binabawi. Kahit wala na siyang magagawa, sa pilitan pa din niyang pinakikialaman. Napaiyak na lamang ako sa aking mga narinig. Alam ko naman na ang mga ginagawa ko, maging ang pinaniniwalaan ko ay tama. Ngunit ano ang laban ko sa taong may nalalaman sa kapangyarihan ng kadiliman? Isang ritual lang niya, siguradong babagsak na ako at hindi na makakabangon pa. Gayunpaman, kailangan kong gumawa ng mga sakripisyo. Sabihin mo sa akin, Mang Domeng, ano po ba ang kailangan naming gawin? Pakiusap, sabihin niyo po sa akin, hindi ako papayag na may mangyaring masama sa pamilya ko. Isasagawa na natin ang rebuelta o palipad hangin. Sa pagkakataong ito, lahat ng ginawa niya sa inyo ay babalik sa kanya ng doble o triple pa sa inaasahan. Kakailanganin ko lang ng puting manok para sa pag-aalay. Tumango ako sa mga sinabi ng matanda. May mga alaga kaming manok at sa pagkakaalam ko may mga puting balahibo doon. Ipahuhuli ko ang isa at ibibigay ko sa albularyo. Nagpaalam naman ako sa kanya at bumalik muli sa bahay namin. Nagulat ako nang makitang nagkakagulo na sa loob. Si Andy, karga na si Lara, nabalak na sanang isugod sa ospital. Andy, anong nangyari? Diyos ko, Lara! Mahal, kailangan na nating dalhin sa ospital si Lara. Nangihina na siya sa labis na pagsusuka. Kanina may napasama sa inilabas niya sa bibig. Mga durog na dahon ng kogon na may kasamang dugo. Natutup ko ang aking bibig. Alam ko at tandan-tanda ko ang hirap na dinanas ko sa karamdamang meron ang anak ko sa ngayon. Kaya naman umiling ako kay Andy.
Wag, sa albularyo natin siya dalhin. Bilisan natin, mahal. Baka wala na tayong oras. Wika ko sa aking asawa. Halos takbuhin na nga namin ang kalsada para lang makarating kaagad. Ang kuya ni Lara, binilinan ko ng hulihin ng puting manok tsaka ibigay kay Mang Domeng. Isinagawa kagad ang ritual pagdating namin sa bahay niya. Nagulat ako dahil sigaw ng sigaw si Lara. Hindi na makausap ng matino. May tinuturo siyang masakit na hindi naman namin maintindihan kung saan banda. Kapag sinusubukan kasi naming hanapin ay pinagbababalya niya kami na para bang ayaw niya kaming lumapit sa kanya. Dito na ako labis na nag-alala. Nasabi ko sa aking sarili, wag na sila, ako na lang. Pero hinawakan ni Andy ang mga kamay ko. Mangiyak-ngiyak na hinarap niya ako. Pawiin natin ang takot, mahal. Magtiwala tayo na hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Magdasal tayo sa kanya. Nag-aalala ako, mahal. Paano na lang kapag hindi kinaya ni Lara? Ako nga, halos mamatay noong pagdusahan ko ang ginawa sa akin ni Auring. Si Lara pa kaya? Magagawa niya yan. Magtiwala ka lang. Malakas ang anak natin. Hindi ba't nagmana siya sa atin? Huwag kang mag-alala. At nagdasal nga kami habang si Mang Domeng naman isinasagawa ang ritual ng palipad hangin. Masasabi kong may kakaibangang nangyari noong araw na yon. Kahit nakapikit lang ako, umusal ng mga kataga ng pagdarasal sa Panginoon, naramdaman ko ang paglamig ng temperatura ng paligid. Para akong lumutang. Hindi nagtagal, naririnig kong may kaaway na si Mang Domeng. Hindi ko man nasaksihan ang pinaggagawa niya. Alam kong kinakausap niya si Auring at pinatitigil sa ginagawa nito. Kaso mukhang matigas ang babae, kaya naman muling umusal ng ritual si Mang Domeng na sa tingin ko ay pinakamalakas na ritual na meron siya dahil naramdaman ko ang pag-ihip ng malakas na hangin na tila ba nais kaming iangat sa ere. Gayunpaman, hindi ako natakot. Sinasabayan namin ng mula sa pusong pagdarasal ang ginagawang ritual ng albularyo. Hanggang sa kalaunan, muli na namang nagsuka si Lara. Lara, anak! Diyos ko, lumaban ka, anak! Huwag mong hayaang magtagumpay ang mambabarang. Mahal, lapitan ko na ba si Lara? Huwag. Hayaan niyo siya magsuka. Pero bakit, Mang Domeng? Ang mga sinusuka niya ay ang instrumentong ibinaon ng mambabarang sa kanyang katawan para mas lalo siyang manghina. Kapag inilabas niya yung lahat, pwedeng hindi na magtagumpay ang babae at magagawa na natin siyang talunin kapag tayo naman ang bumuelta. Hinayaan nga namin ang aming anak na isuka ang lahat ng bagay na humaharang sa kanyang paghinga. Mabuti na lang, nahimasmasan din siya kalaunan. Alam kong magiging maayos na din siya dahil pinahiran na siya ni Mang Domeng ng langis bilang pagtatapos na gawain sa kanyang ritual. Nang matapos na ang matanda sa kanyang ginagawa, napaiyak ako. Niyakap ko si Lara at naghagulgulan kaming dalawa. Anak, patawarin mo ko. Buong akala ko mapapahamak ka na ng dahil sa akin. Hindi po, Ma. Ako ang dapat na humingi po ng tawad sa inyo. May kasalanan ako na hindi ko po magawang ipagtapat sa inyo. Ha? Ano yun, anak? Sa kagustuhan kong gumaling kayo, pinasok ko po ang bahay ni Manang Auring nang minsan siyang umalis. Kinuha ko ang manika na nagre-representa sa inyo. Pero sa kakamadali ko, may naiwan po akong bakas na ginamit ni Manang Auring para ako naman ang kanyang masaktan. Nasapo ko ang aking noo. Kahit pa alam kong kasalanan ang ginawa niya, hindi ko pa rin maipagkakaila na may koneksyon ang pagkakaaway namin ni Auring sa pagkakasakit ni Lara. Hindi mo dapat ginawa yun, anak. Paano na lang kung napahamak ka? Gusto ko lang naman pong gumaling kayo, Ma. Nahihirapan akong pagmasdan na nanghihina kayo at nagdurusa. Ngayong naranasan ko kung gaano kahirap ang dinaranas nyo nung nagkasakit kayo, mas lalong hindi na ako papayag na balikan pa tayo ni Manang Auring. Lumapit naman sa amin si Mang Domeng. Tama ang ginawa ng anak mo, Melissa. Ang mali lang sa naging proseso ay nag-iwan siya ng ebidensya. Pero huwag kayong mag-alala. Hihintayin natin ang balita tungkol sa pagrebuelta ng ginawa ko kay Auring.
Maraming salamat po sa inyo, Mang Doming. Hindi po namin alam ang gagawin namin kung wala kayo. Huwag ako ang inyong pasalamatan, Iya, kundi ang poong may kapal na naging gabay ko para mailigtas tayong lahat. Dumating ang isa ko pang anak na lalaki, dala na ang puting manok na pinahuhuli ko sa kanya. Isinagawa kagad ni Mang Doming ang pag-aalay at naikwento niya sa amin ang tungkol sa kanyang abyan. Matapos kumain, umuwi na din kami ng aking pamilya. Naging maayos at mahimbing ang aking pagtulog sa unang pagkakataon. Iniwasan na namin na mabanggit pa ang pangalan ni Auring kapag nagkakasama kaming pamilya. Sa wakas, malaki na naman ang kinita natin ngayon sa bago nating taniman. Tama ka riyan, mahal. Mas mapapalago na natin ang tubuhan gamit ang kinita natin dito. Tuwang wika sa akin ni Andy. Simula nang gumaling kami at makaligtas sa barang, naging maayos na ang aming buhay. Nagsumikap kami ng husto na mas mapalago pa namin ang aming taniman ng tubo. Dati, kami-kaming mag-anak lang ang nag-aasikaso nito. Ngayon, nagagawa na naming magbayad ng mga magbubukid para sa kanilang serbisyo na pagtatanim at pag-aabono ng aming mga halaman. Makalipas lang ang ilang linggo, nakatanggap kami ng balita mula sa mga kakilala. Natagpuan daw ang bangkay ni Auring sa bukid. Kalunos-lunos ang pinagdaanan ng babae. Butas-butas ang kanyang buong katawan, nanuyo na at tila naubusan ng dugo. Marami ang nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang sinasabi ng mga kakilala namin, na karma na daw ang babae, lalo na at hindi lang pala ako at si Lara ang binarang niya sa aming lugar. Nakakatakot po palang nangyari kay Manang Auring, Ma. Bakit daw, anak? May nakakita pala sa kanya sa bukid bago pa siya mamatay. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtatanim ng bungang kahoy nang maraming bubuyog daw ang basta nalang umatake sa kanya. Sinubukang humingi ng tulong ni Manang Auring pero walang nagtangkang lumapit sa kanya. Marahil dala ng galit sa dami na niyang inagrabyado. Hindi natin masisisi ang mga tao, anak. Ako man, hindi ko maipapangako na matutulungan ko siya pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Aba, kailangan din ng mga tao na matutunan ng kanilang leksyon para hindi na umulit at kung may mga tao man na magtangka ay hindi na ipagpapatuloy ang masamang gawain. Hindi lang ako makapaniwala na ang mga bubuyog pa talaga ang umatake sa kanya. Kalimutan mo na yon, anak. Ligtas na tayo. Wala nang makakapanakit pa sa atin. Masaya na din po ako na hindi na kayo nakikitang nakikipagbangayan kay Manang Auring, Ma. Palagi kasi akong natatakot para sa inyo eh. Kung saan man nanggaling ang mga bubuyog na umatake sa kanya, labis akong nagpapasalamat. Hindi lang tayong nailigtas ng mga yon laban kay Manang Auring, kundi ang mga susunod pa sana niyang biktima na walang kalaban-laban at namamatay na lang na nawawalan na ng pag-asa. Ngumiti lang ako at hindi na nag-ingay pa. Alam ko naman kung anong totoong nangyari kay Auring eh. Si Mang Doming ang gumawa nun sa pamamagitan ng palipad hangin. Naipaliwanag na sa akin ng albularyo na ang mga kagaya nila ay may kakayahang manggamot pero hindi kayang mambarang. Ang magagawa lamang nila para makaganti sa kagaya ni Auring ay magpalipad hangin o kung sa term naming babanggitin, ito ay isumbalik. Sa pamamaraan na yon, lahat ng karamdaman na ibinigay sa amin ng mambabarang ay babalik sa kanya at triple pa ang kanyang magiging pagdurusa. Ang nasabing mga bubuyog ay mga utusan mismo ni Auring. Ginagamit niya ang mga ito para makapanakit ng tao. Pero dahil nga bumaligtad ang mga ito, siya na ang napiling biktimahin bilang ganti sa lahat ng kanyang mga ginawa. Tunay na walang maidudulot na mabuti ang inggit kahit kanino. Magtagumpay man sila sa unang laban, hindi ibig sabihin ay hindi na sila matatalo sa huli. Totoo ang karma. Ito lang, sapat na para parusahan ng isang masamang tao. Kaya naman natutunan ko sa mga pinagdaanan ko sa buhay na iwasan ang mag-asam ng mga bagay na alam nating imposibleng makuha sa isang iglap lang. Lahat ng tagumpay ay pinaghihirapan. Kailangan lang na maging matyaga para umani ng magandang buhay. Sa ngayon, sa LGU na po ako nagtatrabaho. Ang aking asawa na ang nag-aasikaso ng aming pataniman habang nagpapatuloy naman ang aking mga anak sa pag-aaral. Patuloy ang buhay, kailangan magsumikap para maabot ang mga pangarap. Hanggang dito na lamang po,
More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.